kapreni. May taga-video ko, kaya ayan, likod ang binidyohan sa akin. Sabi ko, ang tabayanan niya ako, yung paharap naman, kaya eto, hinintay niya talaga ako. Nasa malayo pa lang ako, binibidyohan na ako. Kapag kasi hindi niya ako sinunod, yari siya sa akin. Sabi ko, gandahan niya yung pagbidyo niya sa akin. Pero parang mas ginalingan ko. Ay hirap talaga mga kapreni kapag kalakad ko ay lalaki, kaya hindi ko alam kung paano lumakad ng isang babae. Wala na bang ilalambot dyan, kapreni? Anong nangyari kay kapreni? Lubayan mo na yan. At dahil wala kaming ulam ngayong gabi mga kapreni, kaya naman magluluto ako. Yung damit mo, ginawa ng basahan. Sabi ko kay nanay, ako na lang muna magluluto. Siya kasi talaga ang tagaluto namin dito. Yun nga kapreni, kumuha ako ng itlog sa rep, pero meron palang nakalagay dito sa lamesa. Hindi ko alam kung bakit may nakabukod dito. Baka hindi sa amin to, pero iluluto ko pa rin. Naglagay ako ng batong asin at pinong paminta. Inuna ko muna lutuin yung para sa akin bago yung sa kanila. Habang naghahalo nga ng itlog, syempre magpapakyut muna. Iprito muna, uy. 3 itlog ang ipiprito ko, hindi ko lang pinagsama-sama mga kapreni para walang lamangan. Isang itlog, isang prito. Sasamahan ko rin ng isda para masaya. Isdang maalat nga pala kapreni na binilad ng matagal na panahon. Kaya yung isda na to kapreni hanggat maalat, pwede pang kainin. Piniprito pa lang yung isda na to kapreni, umaamoy na sa buong bahay. Ang bango. Papaya to kapreni, papaya. Eto't nakaluto na ako mga kapreni. Maski yung langaw kapreni, nagugutom na din. Binugaw ko kapreni. At yung papaya kapreni, luto na din. Kapag kinain kagad to, pati bunganga, uuso. Diretso sa ilong. O ayan, kakatapos ko lang magluto kapreni, sabi ni Ruichi, buhatin ko daw siya. At yung kuya Ken daw niya, hirap na daw sa kanya. Napakamot ng di oras. Bigla ko tuloy naalala yung ulam, sabi ko kay kuya Ken, tingnan niya, baka mamaya mawala. Kakagising lang ni Ruichi mga kapreni, kaya naglalambing. At sumandok pa nga kapreni, at sumandok pa uli. Hindi pa, nakontento. Kaya merong kalamansi kasi gagawa ako ng sausawan. Nilagyan ko ng alamang kapreni dahil gusto ko lang. Yung langaw, bugawin mo. Unang kain, papaya kagad. Yung ganitong ulam kapreni ay pagkakasarap, promise. Papaya pa lang, ulam na. Yung papaya na to kapreni, hindi namin binili. Kinuha lang namin sa kapitbahay, meron kasi siyang tanim. Siyempre, hindi naman kayo maniniwala kasi hindi naman totoo. Siyempre, binigay sa amin to. Ano ba kayo? Ngayon na lang ulit ako nakakain ng tuyong isda. Tuyong isda nga pala ang tawag dito sa amin nito. Pero yung mismong isda, hindi ko alam kung ano tawag. Basta tuyo, yun na yun. Sa malamang mga kapreni, si Daddy Chester ang gusto nito, fresh na isda. Sabi nga daw niya mga kapreni, pag uwi na lang daw siya, kakain ng fresh. Kaya naman mga kapreni, paghahanda ko siya na fresh na isda. At kinabukasan nga mga kapreni, may batang nagmumuryot at gusto lang dito sa kwarto. Walang magagawa kapreni, kaya dito na lang ako kakain ng umagahan sa kwarto. Sinong nagsabing hindi pwedeng kumain dito sa kwarto? Pwede, uy, pwede. Bawal magalit dito, dapat ako lang, sorry na. Sabi ni Rui, mamaya na daw kami lumabas ng kwarto at maglalambingan muna daw kami. May sinilip ang kapreni nyo. At wala naman palang nasilip. Maghahanap ako ng gamot dito kapreni. Kung mapapansin nyo kapreni yung boses ko, medyo minamalat na ako ngayon. Biglang nangate, lalamunan ko. Parang magkakaubo yata ako, kaya aagapan ko na. Mainam talaga mga kapreni, nag-i-stack ng gamot. Para kapag kakailangan, may iinumin kagad. Napatakan ng tubig yung damit mo. Kapag hindi ininuman ng gamot kapreni, mahirap na, baka magkasakit pa ng tuluyan. Lalo na may batang kasama. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!